So nakadalawang beses kang kabit ng hagdan mo dalawang para beses. sa'yo na giniba ng barangay. Yung una, ako na sumira para ayaw nila patuloy eh. Sinong ayaw? Yung gagawan. Ano daw dahilan? Bakit ayaw daw ipatuloy? Basta bawal daw po. Wala po silang masabi. At bakit ba bawal eh? Akin po yan. Nagpatawag ba sa barangay, hearing, or may ganong klaseng proseso ba? Doon po sa patawag po sa barangay, Sir Carl, hindi po nagkaganon kasi po wala naman po personal na reklamo yung mga kapitbahay. Lumapit Okay, lang po so sila bakit po kagagawan. sir naabot dun sa umunoy paggigiba kung wala naman official complaint ang mga tao? Kasi ang sa akin sir, hindi ako natutuwa dun sa pangyayari na kung saan dumiretso siya kaagad eh. Sa action kaagad, may proseso po dapat na kailangan daanan. Ang ginawa dahil sa init ng ulo, giniba. Parang pinakikita niya power tripping. Kagawad ako, kaya ko gawin to. Huwag mo kong kakantihin. Parang ganun po sir yung lumalabas na sana naman hindi ganun. Tatay, lumapit ko sa amin sa kadahilanan na sinira ang iyong hagdan sa tapat ng iyong bahay. Tama po ba? Opo. Ngayon, tay, gusto ko muna siguro tignan kung ano ba yung sinabi ng barangay kung bakit po nila tinanggal yung hagdan. Wala po sila sinasabi sa akin. Basta bawal daw po ako maghang, bawal akong gumawa ng gano'n. Lahat bawal po, lupa ko naman po yun. Ano sir, pinagbabasehan mo na lupa mo talaga yung lugar na pinagtayuan mo? Meron po akong Xerox titulo, saka yung plano, pinakita ko na po. Sa kanila, hindi ko pa po pinakikita. Pinagpipilitan po nila sa akin, wala po akong titulo. Kung Xerox lang tayo, matanong ko lang, asan po din yung original na title? Nandun po sa kapatid ko. Hiningi ko lang po Xerox. So ngayon tayo, ang sinasabi ninyo, yung mismong daanan na binabanggit kung saan tinibag yung iyong hagdan ay pagmamayari mo. Opo, Okay. katapat ko po mismo. Nagkaroon ba tayo ng pagpapatawag ang barangay regarding nun sa hagdan mo kaya nagkaroon ng pag-uusap regarding sa issue? Wala po. So walang kahit anong summon, walang kahit anong pag-uusap. Ano daw yung dahilan kung bakit daw nila tinibag? May mga nakuha ba Basta daw nung silang sabi lang mga po sa akin reklamo? nila na bawal ako maghang, bawal ako mag-step. Lupa ko pa ako. Yan, kaya ako nagpatayo ng bahay dahil sa mababa na. Kailangan tambakan na rin yung hagdan na yan. Tapat ng lupa ko niya, pamakadaan ng tao, makinis. Para tuloy-tuloy na ako pagpasok ko. Bawal din po gawa, sabi nila. Okay, nakikita natin dito na parang daanan or eskinita. Tama po ba tayo? Opo. So ano po ba yung inilagay niyong hagdan? Hanggang saan ba siya? 2 step po. So anong nangyari yung daanan? Ano ba yung daanan na yan? Right of way ba yan? Hindi po, sila po, nakikiraan lang po sila sa amin. Kumbaga sa pinahintulutan lang namin para mabigyan sila kaginhawawan. So ang sinasabi niyo sir, itong mismong lugar ninyo na pinagbigyan niyo para nagbigay kayo ng right of way. Opo. Para doon sa mga ibang residente Opo. na naninirahan. Ngayon, nagbigay kayo, nagpatayo lang kayo ng hagdan. Ang nangyari, yung ginawa ng barangay, ay dahil giniba dahil nakakasagabal daw. Opo. So, wala man lang pasabi muna na, Sir, Wala po. baka pwede natin siguro gawan ng paraan ang iyong hagdan na baka kung pwede natin i-reconfigure, ayusin, baka lang po kasi makaantala sa mga dumadaan. May ganun bang klaseng pag-uusap? Wala ba? Basta sabi, unang gawa ko doon, ipahang ko na yun para wala sagabal. Pinatanggal po nila sa akin, bawal daw po yun. So wala bang previous record tayo doon sa barangay na napag-usapan ninyo? Nakausap nyo ba yung mismong kapitan? Nakausap ko po, kaya lang di po gano'ng kumikibo. Unang punta po sa akin yan, sabi, bawal daw yun. Paano ka ako maging bawal to? Lupa ko to. Saka di naman sagabal tong ginagawa kong daan na to. So ngayon tayo, ano pong dahilan ko bakit po kayo lumapit sa amin? Ang dahilan ko po, para maibalik yung daan ko, para di ako mahirapan umakyat. Para hindi ka mahirapan Opo. umakyat dahil PWD Opo. ka. Tama. Meron ba kayong official blueprint or official na kung ano bang susundin? May muhon ka ba na sinusundin na, hanggang dito lang yung lupa mo? May mga ganun bang usapin? Wala po. Paano po yung right of way na pinag-uusapan or daanan ng mga tao? Ito ba i-donate mo? Hindi po. So, ikaw Nakiusap lang po sila na makikiraan. So nagpagawa ka ng daanan Opo. para sa mga tao doon. Kaya may daanan. Opo. Matanong ko lang tayo, yung hagdan ba, nasasakop ba halos yung kalahati or buo? Ano ba yung... Hindi naman po. Makakadaan naman po tao. Pero kung nasunod po yung plano ko na tatambang ko to para wala sagabal, Mhm. pinatanggal po nila yun eh. Mhm. Kaya gumawa pa di bago step para di ako makapamakyat. Yun naman ang binaklas nila. So nakadalawang beses kang kabit ng hagdan mo dalawang para beses. sa'yo na giniba ng barangay. Yung una, ako na sumira para ayaw nila patuloy eh. Sinong ayaw? Yung gagawan. Ano daw dahilan? Bakit ayaw daw ipatuloy? Basta bawal daw po. Wala po silang masabi. At bakit ba bawal eh? Akin po yan. Sino ba daw yung mga nagrereklamo? Bakit sinasabi ni Kagawad na bawal daw?
May iba naman ng kapitbahay mo Sabi na lahat daw po nagrereklamo. nagreklamo. Ako, ang nakatira dito, puro digusman lang ako. Kayo nakikiraan lang. Kung sino man nagreklamo, ikaw lang naman ako nagreklamo. Ba't tayo niyo ako kausapin? Nagkaroon ba ng pagpapatawag sa barangay? Wala po. Wala po. Sinubukan mo ba i-reach out yung barangay na sabihin na pakausap mo sa akin, sir, lahat na nagrereklamo para magkaroon kami ng klarong usapan? Hindi ko na po sinabit dahil magkagudbo yung dalawa na yun kaya mahirap po lumapit. Sige, nandiyan na ba sa linya si Cap Robinson del Rosario, Barangay Bunlo, Bukawi, Bulacan. Magandang umaga po sa inyo, Cap Robinson. Matanong ko lang, no, can you give clarification regarding dito sa issue ni Rogelio de Guzman sa umano'y hagdan na pinagawa niya na giniba daw umano ng iyong kagawad? Alam ko po yung istorya po na yan kasi po, nung po sila unang nakatira sa may libis ng Nayon, hanggang sa nagkaroon po sila na savings, yan po, pinuntano namin yan para silipin po. Kinausap ko po si Sir Rogelio. Ako po ay 6 flat po ako eh. Ang sabi ko sa kanya, Rogelio, meron nagko-concern sa iyo, yung mga Tigaloban, mga kapatid mo, dahil dumadaan dyan ng wheelchair, daang tao, nilagyan mo ng hagdanan. Kung gusto mo ka ako, para mapagbigyan sila, yung size ng paa ko, 13, kalatiin mo lang para at least may hagdanan ka. Opo, tinuloy po niya. Sabi ko, ganito na lang po ang ginawa kong isang tanong. Kung sa itong pag-aari, pakitaan mo ako ng titulo. Nung time po na nag-usap po kami, wala naman po maipakita dahil nasa kapatid daw po. Ngayon, nung nagpunta po kami ni Kagawad, kasama po yung nagpa-assist po kami sa kapulisan, dahil sabi ko po, kung gusto mo yung Sir Rogelio, kayo na magtibag kasi nung SK chairman pa lang ako, alam ko, daang tao na po yan. Diyan opo. Ngayon, May kung yung official pag-aari complaint nila- form ba, sir, yung mga tao regarding dito sa kanya? Nagpatawag ba sa barangay, hearing, or may ganung klaseng proseso ba? Doon po sa patawag po sa barangay, Sir Carl, hindi po nagkaganon kasi po wala naman po personal na reklamo yung mga kapitbahay. Lumapit Okay, lang po so sila bakit kay po Kagawad. sir naabot dun sa umunoy paggigiba kung wala naman official complaint ang mga tao? Pumunta lang po kami doon for ocular inspection, pinakita namin doon sa police, tapos nga po, for documentation, kukunan lang po namin. Nagkaroon ba ng tamang proseso sa pag-uusap, pagbibigay ng pagkakataon kay sir na makausap ang mga concerned citizens para ma-address yung issue na maayos? Kasi ang nangyari po sir, mukhang nag-inspection kayo, pero bakit po giniba? Akala ko ocular lang. Bali po kasi nung time po na sinisilip nga po namin, tapos kinakausap namin yung kapatid na may hawak ng titulo, si Caro Rogelio po, parang hinamon si Kagawad na kung gusto mo, ikaw sumira, ikaw magtibag. Kaya po doon na po nagsimula. So nagkaroon ng kainitan dun sa dalawang panig, dun sa tao ninyong kagawad at dito kay Sir Rogelio. Tama po ba? Yes, Sir Carl, po. Dahil umabot sa punto ng kainitan ng ulo, ay pinatulan ng iyong kagawad ang pagpapagiba ng kanyang hagdan. Opo, Sir Carl, po. Kap, matanong lang kita, anong sa tingin mo yung pagkakamali na nangyari doon? Sa akin po, sabi ko nga po, dapat Kagawad, hindi na ikaw mismo personal. Kung na-approve ka man, dapat po talagang yung may-ari. Nagbigay po ako ng suggestion kay Caro Rogelio eh. Sabi ko, Caro Rogelio, siguro para mapagbigyan lahat, tuloy mo yung hagdanan mo, pero yung mga sukat lang ng paa mo, yung Okay. makakapanig ka lang. Okay, Opo. siguro no, if there's someone that you can ask na possible kung city engineering na pwede makatulong na mag-mediate sa inyo, mas maganda sir siguro. Kasi ang sa akin dito, siguro pakiramdam ni sir kung bakit siya lumapit sa amin ay dahil nga dun sa kainitan ng dalawa, pinatulan ng iyong kagawad. Yan sir ang nakikita ko mali. Kasi hindi Okay naman po, hindi naman ako sa nagsasabi na kung tama ba o mali ba yung paggigiba. Now, hindi naman tayo magsasabi kung dapat bang gibain yan eh. Kaya nga sir, may dapat umuuna. May conference muna, pag-uusap, mediation between both parties, mapag-uusapan. Para clear dito kay sir kung bakit po ginagawa yun. Ngayon, kung ocular inspection lang pala, di bakit po giniba ng iyong kagawad dahil hinamon siya ng kabilang panig? Hindi naman din po tama yun. Kasi di po sir, yung nagpatayo niyan, si tatay. Yung nagpagawa niyan, si tatay. Ang nagbayad ng hagdan, si tatay. So, parang dinestroy nyo din yung kanyang pinaglaanan na lugar dyan. I do understand if meron mga conflict dyan, di ba po dapat, sir, number one, resolving of conflict first through mediation ng barangay? Yes, sir. Opo. Siguro, sir, ang ganitong aking magiging suwestyon
ay ipag-usap nyo, sir, dun sa barangay. Itong mga concerned parties and at the same time, ito namang si Tatay Rogelio para magkaroon ng intindihan. And at the same time, kung kinakailangan ng eksperto, then maganda siguro kung magpadala din kayo ng municipal engineering. Kung gusto nyo, tawagan namin yung municipal engineering ninyo para umano'y makatulong kung sakaling kinakailangan, kapitan. Pero kung kaya nyo na, hahayaan namin kayo. Di po, Sir Carl. Sige po, anytime from now, pwede ko po sila pagharapin dito. Bukas naman po yung aming tanggapan sa amin pong bulwagan. At kung kinakailangan din po ng city engineer, at saka po maglabas nga po ng mga kuwagasan po yung kailang lupa para po na masayayos po natin lahat. Oo, Kap. Kasi ang sa akin, paglilinaw dun sa dalawang panig. Kasi ang sa akin, hindi naman din tama yung ginawa ng kagawad mo na diretso kagad siyang giniba. Hindi naman po tama yun. Opo, opo. So, kinausap mo ba yung kagawad mo? Pinagsabihan mo dun sa kanyang mali na ginawa? Opo, Sir Carl, sinabi ko nga po yun. Kasi ang sa akin, Opo. sir, hindi ako natutuwa dun sa pangyayari na kung saan dumiretso siya kaagad eh. Sa action kaagad, may proseso po dapat na kailangan daanan. Ang ginawa, dahil sa init ng ulo, giniba. Parang pinakikita niya power tripping. Kagawad ako, kaya ko gawin to. Huwag mo kong kakantihin. Parang ganun po, sir, yung lumalabas na sana naman hindi ganun. Kaya, Opo, sir, pero- sinasabi ko ngayon, Opo. iayos mo to ngayon sa barangay mo, pag-usapin mo yung concerned people and at si Rogelio at the same time, kung kinakailangan nyo ng city engineering para pag-usapan yung mga bagay niyan on what would be beneficial para sa lahat. Kasi sir, Yes, kung sir, ganun, Carl. Yes, hindi sir, naman Carl. sir maganda yung ganun klaseng estilo or imahe sa tao, dating sa tao na kung saan, ay di, gibain ko yan eh. Kasi hinamon mo ko, yun ang rason ko. Hindi tama yun, Kap. Niyo po ba? Opo, opo. Opo. So Kap, ngayon, nag-usap tayo. Anong sa tingin mo dapat mong gawin? Sir, schedule ko po yan na pagharap between kagawad, pati yung ate niya na may hawak ng titulo, maging si Sir Rogelio po. Yun, Kap, ang sinasabi ko. Kung ginawa yun nung simula pa nung una, bago giniba, hindi po aabot si tatay dito. Kasi we still have to consider na meron po siyang disability. Kahit man sabihin natin mainitin ang kanyang ulo, meron pa rin siyang disability. Ikaw naman din, Kap, di ba? Masasabi mo may disability itong tao na to? Opo. Nakita naman po. Kaso po nung araw po kasi niyo, medyo nasa influence po silang alak eh. Kaya po Yes, parang... sir. O, Opo. kaya nga, influence ng alak, tapos pinatulan ng iyong kagawad. Anong lumalabas dyan? Pasensya na po, gawa ho ng ang ating po mga constituent, nilapit kay Kagawad. Si Kagawad, di naman po nila sa tamang proseso. Hindi man lang nagsalaysay na reklamo o ano naman dito sa bulwagan. Nagdire-diretso na po. So, yun lang, Kap, ang aking pakiusap na ayusin na yung proseso, sundin na natin. Then, let's see what actions will be taken afterwards. Kung sakaling hindi talaga magkaroon ng pag-uusap, then pwede nyo nang papasukin kung sakali yung city engineering, pag-usapan, kung ano bang kailangan, ano bang suggestion, ano bang mga dokumento kailangan para mapag-usapan na maayos. And then lahat ito ilalahad sa papeles para mapag-agrihan. Di po ba, Kap? Opo, tingin na minutes. Lalagay po namin sa minutes lahat po ng pag-usapan. Sir Carl, makakasa po kayo. Maraming po salamat din po, Sir Carl. Pasensya Okay. na po sa abala. Alright, maraming salamat din sa inyo, Kap Robinson del Rosario. So, sir, nakuha ninyo yung punto ko na kung saan na sinunod ng kagawad niya yung proseso na dapat pag-usapan muna sa barangay bago gagawa ng aksyon, hindi na sana aabot sa ganito. Dapat kaya po Sir Calci, dapat to. Nag-usap-usap muna kami tatlo. Kung ano dapat yun gawin. po yung ibig kong sabihin. Kasi wala pa naman formal complaint doon sa mismong barangay. So, syempre, ang mangyayari dahil walang official complaint sa barangay, bakit ginawan ka agad ng aksyon? Baka Yun nga po posible may usurpation sila na yan na kung saan inaabuso nila yung kanilang kapangyarihan. Sa kami ng update galing sa inyo and kay Kapitan as well. Wish you the best of luck dun sa inyong pag-uusap. Ha? Opo.